Magandang hapon po. Binulabog na pagsabog ang isang tindahan ng LPG sa Sampaloc, Maynila. Isang empleyadong nasa loob pala ng tindahan ang nalapnos ang katawan. Ang itinuturong dahilan ng pagsabog, alamin sa pagtutok ni Bon Aquino. Sa kuha ng CCTV sa bahaging ito ng Helinio Street, Sampaloc, Maynila, makikita ang biglang pagliwanag at malakas na pagsabog mula sa isang tindahan ng LPG kagabi. Halos katabi lang ito ng barangay hall ng 470 Zone 46, kaya ang mga nasa loob ay nagulantang sa pagsabog. Rumesponde agad ang barangay tanod na gumamit ng fire extinguisher. Dito na rin daw nila nakita ang empleyadong si Romulo Perante Jr. na nasa loob pala ng tindahan. Nakapula yung apoy, tapos pagpasok ng tanod namin, nakita nila yung victim, nasusunog. Ang una po tayo yung dito sa may labas muna. Ngayon, bago ako pumasok sa loob, ang ginawa ko po, simigaw po muna ako ng may tao po ba dyan, may tao po ba dyan. Buti alam, may sumagot. Meron, tulong. Ayon sa barangay, sa likod na raw ng tindahan dumaan si Perante para makalabas. Agad siyang isinugod sa ospital. Nasunog yung balat niya talaga, hanggang sa muka. Ayon sa Manila Fire District, bukod sa LPG tank, meron din daw roong mga tangke ng medical oxygen, technical oxygen at acetylene na ibinebenta ng tindahan. Dahil nga sa lakas ng pagsabog dito sa tindahan, yung nakapark na delivery tricycle dito, napunta dito sa gitna ng kalsada. Pati yung roll-up ng tindahan, tumalsik din dito. Yung namang sasakyan na nakapark dito, tinamaan din ng mga bubog at ng mga bakal mula doon sa tindahan. Ayon sa Manila Fire District at Barbosa Police Station, iimbestigahan nila kung gas leak ang sanhi ng pagsabog. Allegedly, merong may leak yung mismong LPG na 11 kg. Once na merong nag-open ng light, talagang mag-create ng explosion yun. Subject for laboratory test yung tangke na allegedly na pinagmulan ng leak. Ayon sa mga pulis, may business permit naman daw ang tindahan. Inaalam ng Manila Fire District kung may fire inspection certificate ito. Aalamin pa raw ng mga otoridad ang pananagutan ng may-ari ng tindahan ng LPG na sinusubukan pa rin naming kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ikinwento ng bouncer at isa pang staff ng bar ang kanilang nasaksihan sa nangyaring gulo sa pagitan ng grupo ng Teen Star na si Aura Briguela at ng isa pang grupo sa isang bar sa Makati City. Itinanggi nilang may nangyaring paghihipo sa isang kaibigan ni Aura tulad ng mga kumakalat sa social media. Nakatutok si Nico Wahe. Aalis na sana ang lalaking nakagray sa CCTV video na ito ng bar sa Makati City kung saan nagparty ang grupo ng artistang si Aura Briguela. Pero puwersahan siyang hinatak ni Aura na sa sobrang lakas maging si Aura ay natumba. Nakawala ang lalaki pero sinundan pa rin siya ni Aura saka itinulak. Kahit lumabas ng lalaki, sumunod pa rin si Aura saka nanulak muli. Makikita rin sa CCTV ang bouncer na si Onin na umaawat sa dalawa. Inawat na rin si Aura ng kanyang mga kaibigan at lumabas na ng bar ang lalaki. Pero si Aura, pilit pa rin siyang hinabol. Si Onin na rin mismo ang humahawak sa puntong ito kay Aura. Sa kakaawat, nagkabukol daw sa noo si Onin matapos masuntok ni Aura. Nakalmot din daw siya ni Aura sa kanyang braso. Kaya nagsampa rin ng kaso si Onin laban kay Aura. Sa harap din daw niya nangyari ang pagpupumiglas ni Aura sa mga pulis. Pinipilit pa rin siyang pakalmahin pero hindi talaga siya kumakalma. Kahit sa pulis, galit na galit rin siya. Yun, natadyakan po niya yun. Bantay sarado raw ni Onin ang parehong grupo bago ang rumble. Git din ni Onin, wala raw nangyaring panghihipo. Kung makikita po ninyo, walang bastusan na nangyari na binastos na babae. Wala po doon na binastos. Ayon pa sa isang staff ng bar, tinanong daw nila mismo ang mga kasama ni Aura kung totoong may nahipuan pero wala raw maituro. Nag-scan din daw sila ng CCTV pero wala rin silang nakita. Wala pong deserve ng hipuan or bastusin. Dito po sa bar namin, hindi po namin tinotolerate yun. Git ng bouncer, ang pamimilit ni Aura na pahubarin ng lalaki ang punot dulo ng away. Nang binalik yung damit, gusto ni Ma'am Aura na pati yung panse, ubad din po. So hindi na po pumayag yung guest. Ayon sa staff ng bar na nag-asikaso sa grupo ni Aura, pang-apat na beses na raw niyang uminom sa bar. Pero unang beses daw itong nasangkot siya sa gulo. Maayos din naman daw ang lahat noong una. Every time na pumupunta po siya dito, napakabait po talaga. Nagulat kami that moment, hindi na po siya makontrol.
Ilan namang kaibigan ni Aura ang bumisita sa kanya sa magdamag. Kanina, hindi pa rin humaharap sa media si Aura at hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Bukas naman daw ang Makati City Police kung maghahabla ang kampo ni Aura matapos magtanong sa kanila ang babaeng kasama ni Aura na umano'y hinipuan kung saan pwede magsampa ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Buwan naman ng pambungad sa buwan ng Hulyo ang mga rollback sa ilang produktong petrolyo. Ngayong araw, manatapyasan ng lagpas 3 piso ang kada kilo ng tangke ng LPG ng Solane, Petron at Phoenix. Mahigit 2 piso naman ang bawas sa Auto LPG. Sa darating na Martes, posibleng matapyasan ng 70 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang kada litro ng gasolina at 60 centavos hanggang piso ang kada litro ng diesel ayon sa isang oil industry source. Simula po ngayong araw, mas mababa na ang alokasyon ng tubig mula Angat Dam para sa Metro Manila. Nangangahulugan ba ito ng panibagong water interruption? Alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Delayed man ng 1 linggo, natuloy pa rin ang pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Pero tipid-tipid sa tubig kaya wala ang nakasanayang basaan. Lalo't bilang paghahanda sa El Nino ngayong taon, ibinaba na simula ngayong araw sa 50 cubic meters per second ang water allocation galing sa Angat Dam mula sa 52 cubic meters per second. Pababa na po yung elevation ng Angat Dam. So right now po sa ngayon ay gusto po natin ay unti-unti po natin na bawasan yung alokasyon at i-utilize po natin yung mga tubig na nanggagaling sa ating watershed. Sa kaso ng Maynilad, ang worst case scenario raw, sakaling hindi sumapat ang tubig na dala ng mga pag-ulan, magkakaroon po talaga ng around 6 to 10 hours na interruption sa 632,000 na water service connection. Sabi ng Maynilad, magkaroon man daw ng epekto ang pagbaba ng water allocation, mas maayos daw ang sitwasyon ngayon kumpara noong Abril. Bukod kasi sa pag-ulan, may dagdag supply na rin mula sa pag-reactivate ng mga deep well, water recovery losses at produksyon ng potable reused water. Ang kaso ngayon pa lang na may mga scheduled water interruption, sakit ng ulo raw ito ng ilang customer. Base sa schedule ng Maynilad, kasama itong Almansa 1 sa makararanas ng water service interruption. Ang mas malaking problema pa ayon sa mga residente, hindi raw nasusunod ang schedule. At kapag nagkaroon na ng supply ng tubig sa mga gripo, mahina naman ang daloy ng tubig kagaya nito. Mahirap kumilos pag walang tubig. Yung mga galon ng mineral, tapos timba sa CR, yun lang po yung lalagyan namin. Nag-i-stock kami ng tubig. Para may magamit kami para sa pagluto namin. Ayon sa Maynilad, inaalam na nila kung bakit ganito ang nangyari sa lugar at maaaring localized case lang raw ito. Ang MWSS naman, sinabing i-check daw ito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Manila Water, asahan na 24 oras araw-araw ang kanilang supply ng tubig sa East Zone. May mga proyekto na raw silang nakahanda para tiyaking tuloy-tuloy ang daloy ng kanilang tubig pagsapit ng El Nino. Magpinsang menor de edad naipit ng 2 10-wheeler sa Zamboanga City. At kagawad ng barangay sa Quezon, itinumba. Paspasan natin ang ibang mga balita sa pagtutok ni John Consulta. Barangay Kagawad sa Tiaong, Quezon, patay sa pamamaril. Sa pulsa CCTV ang malapitang pagbaril sa biktimang si Ricky Galianga. Mabilis tumakas ang gunman sa kanilang nakabang ng motorsiklo. Binawian ng buhay sa ospital si Galianga. Kinukuhanan pa ng pahayag ang pamilya ng biktima. Ayon sa mga pulis, member ng Gun for Hire Group ang 3 suspect. Sa follow-up operation, nadakip ang isa sa kanila at natuntun din ang motorsiklo. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pagpatay. Magpinsang rider na kapwa menor de edad, patay matapos maipit sa 2 10-wheeler sa barangay Buena Vista, Zamboanga City. Ayon sa investigasyon, napagitnaan ng 2 truck ang kanilang motorsiklo nang biglang magloko ang preno ng truck sa likuran. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Sa Mountain Province, lalaking matindi umano ang selos, sinaksak ng 33 beses ang live-in partner. Tumakas ang suspect pero sumuko rin kalaunan. Ayon sa mga pulis, inaakusahan ng suspect na may kalaguyo ang biktima kaya nag-away ang dalawa.
Sinabi na ng suspect sa PNP na nagsisisi siya sa nagawa. Iniahanda na ang kasong isasampa laban sa lalaki. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa unang taon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, kinilatis ng ilang eksperto ang pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon at ang lagay ng ekonomiya. Nakatutok si Mav Gonzalez. 19 sa 42 panukalang batas na binigyang prioridad ni Pangulong Marcos ang binanggit niya sa unang SONA. Pero ang naisabatas pa lang ang SIM Registration Act, Barangay and SK Elections Postponement at amendment sa AFP Fixed Term Law. Ang political analyst na si Dr. Froilan Calilong nababagalan daw sa pagtulak ng legislative agenda ng Pangulo. Though he has the supermajority in the Congress, I think the President should be more assertive when it comes to the priority measures. Ang dami kasing kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Land use, agrarian reform, health. At kahit ang Maharlika Investment Fund Bill na madaling naipasa ng Kongreso dahil certified as urgent ng Pangulo, hindi naman daw kinakagat ng publiko. Hinihintay pa ang pirma ni House Speaker Martin Romualdez sa panukalang Maharlika Fund bago isumite sa Malacanang. Sabi naman ng ekonomistang si Michael Ricafort, kapag batas na ang Maharlika Investment Fund, good governance ang kailangan dito dahil malaking pera ang pinag-uusapan at walang katiyakan sa mangyayari sa pamumuhunan nito. Market forces talaga yung pwede rin mag-determine ng fund performance. Pero at least yung ideals nun, yung the probability of success is there. But it's still subject to the fortunes of the global financial markets and the global economies. Si Calilong, 85 ang grado sa unang taon ng Administrasyong Marcos dahil nasa honeymoon stage pa raw ito. Pero maganda raw ang direksyon ng foreign policy ng gobyerno. Tingin naman ng ekonomistang si Ricafort, paganda na ang ekonomiya ng bansa dahil mahuhusay ang itinalagang economic managers ng Pangulo. The key highlight of the accomplishment of the administration has been the reopening of the economy towards greater normalcy. Majority ng populasyon, working age, so napaka-productive. Pag bata po yung populasyon, syempre, ano yan maraming kita, maraming incomes, earnings, may spending power. Tapos yung average economic growth for the next couple of years, 6 to 7%. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang palasyo kaugnay nito, pero nauna nang sinabi ng Pangulo na tanggap niya ang incomplete na grado bilang Agriculture Secretary. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang Davao del Sur bilang unang probinsya sa Davao Region na idineklarang insurgency-free. Nangangahulugan niya na wala na banta ng pag-aaklas o rebelyon sa lalawigan. Binigyan din niya ng Pangulo sa pagbisita niya sa 56th founding anniversary ng Davao del Sur kaninang umaga. Kinilala rin ng Pangulo ang pagpapaunlad ng provincial government sa kanilang health facilities at maayos silang paghawak sa pondo. Siniguro naman ng Pangulo ang suporta ng national government sa pagpapatuloy ng kapayapaan at kaunlaran ng Davao del Sur. Pinangunahan din ng Pangulo ang pagbubukas ng Segment A o ang Bago Aplaya Times Beach section sa Davao Coastal Road sa Davao City. Bumisita rin siya sa burol ni dating Davao Oriental Governor Corazon Malanyao. Lumagda na rin ang Pangulo sa loan agreement sa pagitan ng Department of Finance at Asian Development Bank para sa Davao Public Transport Modernization Project sa Davao City. Layo nitong mabigyan ng dekalidad na bus transportation ang Davao. Sagot din daw ito sa problema sa traffic at accessibility dahil sa lumalaking populasyon at ekonomiya ng syudad. Nangako ang Pangulo na hindi pababayaan ng mga tsuper at operator sa oras na matapos ang proyekto sa 2025. I assure everyone that this project will also include social development interventions, such as financial and non-financial assistance for those who are displaced. It will also ensure that the families affected by the construction are properly compensated and, if need be, relocated. Lagay ng panahon, magiging maulan ba bukas? Sasagutin yan na ating weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Anjo Portiera. Hi, Anjo!
Magandang hapon, Pia, at magandang hapon mga kapuso. Magiging maulan bukas sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, hanging habagat pa rin po ang nakakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Localized thunderstorms man sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang po ay mga pag-ulan na sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa Region at Bicol Region. Pagdating naman po ng hapon, uulan din na po ang malaking bahagi ng Luzon. Pinag-iingat ang lahat para sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Gaya na nangyari sa Baguio City kung saan 3 bahay ang nasira matapos magka-landslide sa bahagi ng Dominican Hill noong Miyerkules. Bumigay din ng ginagawang riprap sa lugar. Katamtaman hanggang malalakas na ulan din ang maaasahan sa halos buong Visayas. Maaga ring ulanin ang Mindanao na inaasahang moderate to intense rains ang mararanasan. Dito sa Metro Manila sa hapon at gabi, mataas na po ang tsansa ng ulan bukas. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Anjo Pertiera. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maaasahan anuman ang panahon. Abangan! Humaharurot na SUV sumalpok sa truck sa Pampanga. Talon na parang Niagara Falls sa Amerika at Canada, saan ba makikita? Kiss mama, kiss. Kiss lang naman. At ang pusang yan na tila allergic sa lambing. Bakit nga ba nagsusungit? Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.